Hello guys. Mm. Meron tayong isang followers na nag-message na ang sabi niya ano daw ang gagawin niya sa kanyang asawa na maliit ang ulok. Ulok. Diyos ko. Oo, meron. Bakit kasi Yung alam namin kagabi pa to. ganun? Anyway, nakita lang daw niya yung shared post ko na sinare ko talaga yun kasi nagustuhan ko man. At nag-chat siya kinagabihan. Sabi niya, ano daw gagawin niya doon sa asawa niya? Maliit ang tumoy. Anyways, Inday, madam, or whatever, huwag mo nang problemahin yung mga ganyan. Ang importante doon, love ka ng asawa mo, at saka hindi ka pinapabayaan ng asawa mo. Yun naman talaga ang importante. Hindi importante yung malaki man o maliit. Para sa akin, no? Hindi importante yung ulokers. Hindi importante yung batuta nila. Ang importante doon, hindi tayo pinapabayaan ng asawa natin. Hindi tayo ginugutom. Ang importante doon, mahal ka. Malaki man yan o maliit, basta mahal ka. Yun yung mahalaga doon. Gutom Pero kung naghahanap ka ng malaki, abay, huwag kang maglihim sa asawa mo. Iwanan mo. Iwanan mo, maghanap ka ng malaki. Kasi, pag nag-i-stay ka pa sa asawa mo, tapos na ano ka na sa iba, naling ka na sa iba, aba, masakit yun. Masakit yun para sa lalaki. Tsaka nakakahiya para sa ating mga babae, no? May asawa na tayo, nagpapaano pa tayo sa iba kasi nga doon sa iba malaki. Kumbaga si kumpare malaki. Huwag ganon ateng. Ang mahalaga doon is, di baling maliit, basta mahal ka. Mahal kayo ng asawa mo. Huwag mo na hanapin yung malaki. Diyos ko Lord. Anuhin mo naman yung malaki kung ginugutom ka. Anuhin mo naman yung malaki kung binububog ka. Anuhin mo yung malaki kung hindi ka mahal. Kaya dyan ka na lang sa asawa mong maliit, pero mahal ka. Nasa iyo lahat. Di baling saging. May gata na niyo. Kinakain. Ang importante, magkakasama kayo. Kasi dahil mag-iisip ka ng ganyan, naghahanap ka ng malaki. Alam mo, huwag mo nang isipin yan kasi ikakasira ng pamilya mo yan. Diyan mag-uumpisa yung gulo. Excuse me. Diyan mag-uumpisa yung gulo. Siyempre, insecurity sa lalaki yan. Inasawa mo siya, siguro naman bago kayo naging mag-asawa, alam mo na maliit yan. Dapat tanggapin mo kung anong meron sa asawa mo. Tanggapin mo na maliit lang yan. Di ba nagkaanak na kayo? Hindi naman yan magbunga kung hindi kayo kung hindi ka na kontento. Siguro na ka lang doon sa shared post ko. Huwag mo na hanapin yung makontento ka na lang kung anong meron sa asawa mo, yan ay bigay ng Diyos. Hindi naman din niya ginusto yan na maliit nagkataon lang yan ang bigay sa kanya. Kaya tanggapin mo. Ganun talaga ang buhay. Hindi naman tayo pinanganak na pare-parehas. Paano na lang kung puro malaki? Diyos ko Lord. Paano kung puro maliit? Diyos ko Maria. Oo, makontento sa buhay. Ang importante, buhay kayo. Mahirap man o sa ginhawa, magkakasama kayo. Hindi naman importante yung malaki at saka maliit. Sarap. Ang naghahanap lang yan yung mga hindi nakukontento sa kung anong meron. Naghahanap ng mga ganun. Dapat kung anong meron, tanggapin mo. Huwag mo nang isipin yung mga ganyang malaki o maliit. Ang isipin mo, makatulong ka sa asawa mo, makatulong ka sa bana mo, ganun. Huwag mo nang hanapin sa kanya yung malaki at maliit dahil wala ka nang magagawa. Gawa ng yan talaga ay maliit lang. Oo. Para sa akin, di man mahalaga yung malaki at maliit. Ang importante sa akin yung heart. Puso, hindi ako ginugutom sa pagkain. Ganun, may respeto, ganun. Pero kung hanapin natin yung maliit, doon tayo sa mga walang hiya. Malalaki siguro yung mga ganun nila.
Pero ikaw, nagkaanak ka na, tama na yan. Huwag ka na maghanap ng malaki. At least may maliit ka. Nagpapakiliti sa butas ng bingka mo. Ganun yun. Be contented what you have. Huwag ka na maghanap ng kakasira ng pamilya mo. Kung habang buo kayo, alagaan mo. Habang may tiwala yung asawa sa'yo, ingatan mo yan na hindi masira. Ganun yun. Kasi once na masira ang isang bagay man yan o tiwala, hindi na yan maibabalik pa ng buo. May lamot na yan. Wait lang guys. Nagulo Ganun na ako. yun. Watay tubig. Tsaka isipin mo mga bata. Kung ilan man yung anak ko, di ko alam kung ilan yung anak mo. Batang isipin mo, wag na yung ulokers. Wag na yung tumoy ni uncle. Hindi yan mahalaga. Kasi kung isipin mo yung puro tumoy na lang ni uncle, naku, baka Nagulo na ako. mapas mo ka. Pagtsagaan mo na lang yan gabi-gabi. Continue. Sabi nga nung nasa shared post ko, nagagawa ng paraan yan. Ganun yun. Ikaw magmaniubra kung gusto mong lumigaya ka ng buo sa buong gabi. Ikaw na yung gumawa ng paraan. Ay, Diyos ko, ano bang topic ito? Bye. Animal. O siya, sige. Basta yun lang, hindi naman ako good advisor. Basta yun lang.